May banta pa rin ang COVID-19 kaya't mayat-maya ang paalala ng mga otoridad na sumunod sa health protocols ang mga debotong nakikiisa sa traslasyon. Yan ang tinutukan live ni Mariz Umali. Mariz. Emil, Viva Jesus Nazareno! Hindi pa man tuluyang nawawala ang banta ng COVID, ay binalik na muli ang pagdaraos ng pinakamalaking religious procession sa bansa, ang traslasyon ng mahal na itim na poong Nazareno. Sa sabik nga ng mga deboto, pinangangambahang magiging super spreader event ito. Pero para sa mga masidhi ang pananampalataya, nila walang sakit na kayang gumapi sa kanila. Naging maayos man ang pagsisimula ng Traslasyon 2024, hindi pa rin napigilan ng marami na makipagsiksikan, makipagdambahan, at sumampas sa andas ng mahal na poon. Kahit na bawal. At lalong hindi napigilan magkadikit-dikit na halos ang mga mukha ng mga debotong walang suot na face mask. Mga dahilan kung tutuusin para mabilis na kumalat ang COVID. Isa sa mga nakipagsiksikan si JJ na kailangan lapatan ng first aid dahil sa tinamong bukol sa ulo at mga sugat sa paa at binti matapos malaglag mula sa andas. Nahulog po ako eh. Tinulog ako ng tao sa taas eh. Alam mo na bawal nang umakyat? Opo, bawal. Alam mo yon. Bakit ka pa rin umakyat? Panata ko po kasi yun, taon-taon eh. Parang hindi pa ako kompleto pagpunta ko dito eh. At nang tanungin kung di ba siya nangangamba sa COVID, May Diyos ako eh. sa dami rin ng mga nagsisimba sa oras-oras na misa sa Quiapo Church, di na maiwasan ang siksikan. Kaya sa Plaza Miranda na sila nanatili, kung saan panay ang paalala ng mga ihos na magsuot ng face mask. Magsuot po tayo ng face mask na nasa pandemic pa po tayo. Maya't maya rin ang pagsispray ng alkohol sa mga may dala ng replika ng poon at sa pumapasok sa simbahan. At nagtuturo sa kanilang tumayo sa mga marker sa semento para mapanatili ang kanilang distansya sa isa't isa. May mga nagmagandang loob ding namigay ng merienda at face mask. Pasasalamat kaya po sa Nazareno sa lahat ng mga kaibigan na pinagkaloob niyo sa akin. Sa buhay ko, sa kabuhayan, sa mga kalusugan. It's really a challenge on the part of the law enforcement and the city government. Paulit-ulit naman tayo na nag-encourage na mag-face mask sila while they're inside the church. Marami sa mga deboto, senior man o may comorbidity, di rin nasindak sa banta ng COVID. Mahirap po pero kailangan ko pong gumaling. Pinangako ko to sa kanya. Hindi naman sa akin to, sa anak ko. Ngayon, namatay na yung anak ko. Kaya ako na tumutupad para sa kanya. Naagaan po ng pakiramdam. Sa awa ng Diyos, di naman kami nagka-COVID. Maging ang simbahan ng Quiapo, panay ang paalala sa mga debotong sumunod sa health protocols. Makipagtulungan po tayo, makikooperate po tayo sa mga magsisimba sa loob ng simbahan. Emil, habang inaalala raw natin ang ating pisikal na kalusugan, paalala ng simbahan ay lalo nating pag-ibayuhin ang ating espiritual na kalusugan at ito ay sa pamamagitan ng pagmimisyon. Ibig sabihin, hindi rito natatapos sa simbahan ang ating debosyon. Pag-uwi raw natin, bit-bitin natin ang aral ng Nazareno at ito ay sa pamamagitan ng mabuting pag-uugali, pagkakawang gawa at pagtulong sa kapwa. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Quiapo, Maynila. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali.